Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, itong si dating President, ha? Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan, palakpakan naman natin. Kilala niyo naman ito, sino ba hindi nakakilala rito kay dating President Gloria Macapagal Arroyo? Ha? Eto ho yung pumalit kay dating President Joseph Estrada. Nung itong si dating President Joseph Estrada ay napatalsik, napaalis sa pwesto sa pamamagitan ho ng EDSA Revolution or EDSA People Power 2. Nakakadalawang ano pa lang ito, nakakadalawang taon pa lang ho itong si ERAP ay napatalsik ho sa pwesto, no? Ang Vice President niya noon si Gloria Macapagal Arroyo. So, yun ang nag-take over ng 4 years niyang natitira sa kanyang posisyon. Yan si ERAP. So, nung nagkaroon ulit ng halalan, nakatakbo ulit si Gloria Macapagal Arroyo. Naalala niyo yun? Naging controversial yan kasi tinalo ho niya dati si Yumaong The King, FPJ, Fernando Poe Jr. Di ba? Sa paniniwala ng lahat, nagkadayaan. Dahil itong si dating President Gloria Macapagal Arroyo, tumawag pa kay Garci. Naalala niyo yung Hello Garci scandal? Di ba? Hmm. So, yun na nga, nanalo si Gloria Macapagal Arroyo. So, lahat-lahat ng kanyang inupo is 10 years. Ano? 10 years ho. Then, after niya maging presidente, itong si Gloria Macapagal Arroyo ay nakasuhan ho ng iba't ibang kaso. Sama na ho yung Flander. Nakakulong ho yan hanggang sa na-house arrest. Na-house arrest yan kasi nagdrama, naglagay ng neck brace sa leeg. Syempre, neck brace sa leeg talaga, lagay neck brace sa paa. Nag-wheelchair. Ayun, nakakuha ng house arrest. Hanggang sa nakalaya. Hanggang sa nakatakbo, nanalo, tapos nagkaroon ho ng posisyon dyan ho sa Malacanang. Kay Pangulong Bongbong Marcos, naging advisor niya, isa sa mga advisor niya. Then ngayon ay, ano ba ngayon to si Gloria? Nung nakaraan ay ano ito, congresswoman. Hanggang ngayon yata, congresswoman pa rin yan sa Pampanga. Masasabi natin mga kababayan kung naalala nyo, nung nakaraang taon ho, ito hong si VP Inday Sara Duterte, pinatawag ho dyan sa House of Representatives, dyan sa Quadcom. Nakikita ho ng mga netizen, ito hong si dating President Gloria Macapagal Arroyo, ang umaalalay or nagtatanggol silang dalawa ni tanda tuloy ni Mr. Marcoleta. Dalawa silang umaalalay nagtatanggol ho dito kay VP Inday Sara Duterte. So, malalaman natin, itong si Gloria Macapagal Arroyo, maka-Duterte, isang DD shit. At nung nakaraan ho, alam naman natin, itong si VP Inday Sara Duterte, ay nag-deklara na ng maaga na siya'y tatakbo bilang presidente sa 2028 election. Kahit ho malayo pa kasi ang national election 2028, diyan yung botohan ulit ng taga-House, sa Senate, Vice President, President. Pero ang filing ho niya next year pa ng October. Ng COC, Certificate of Candidacy. Sobrang tagal pa, 1 taon mahigit pa. Kaya nga marami nagtanong, maraming nagtaka, bakit sobrang aga ho ng pagdideklara nito ni VP Inday Sara Duterte. So, may play ito, may game. Para siguro, opinion ko, para matakot yung mga taga-House at hindi manalo yung bilang na laban sa kanya at makakarating sa Senate. Ano pa? Ano pang nakikita natin bakit maagang nagdeklara ito? Para kung sakaling kung ano-anong iba to sa kanyang kaso, ay isipin ng taong bayan, kaya
kaya sinasampa ng iba't ibang kaso ito si VP Inday Sara Duterte ay natatakot ng administrasyon dahil tatakbo siyang presidente. Wala namang aamining issue ito eh. Wala namang aamining issue na binabato sa kanya na totoo yan. Lahat yan hindi niya ho aaminin. Okay mga kababayan, imbis na matakot ang mga taga-House, dito kay Vice President Inday Sara Duterte, abay naku mukhang nagkakabaliktaran na, mukhang nagkakalaglagan na, mukhang nagkakaiwanan na ho sa ere. Kasi mga kababayan, kahapon ay nagkaroon ho ng isang event, may dinaluhan si Pangulong Bongbong Marcos ho natin. At siyempre, matik na yan kapag si Pangulong Bongbong Marcos nasa isang event at nandoon ho yung mga iba't ibang personalidad na iba't ibang individual na tao, politiko o sino pa man, ay kinakamay-kamayan yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron ho kasing ganitong eksena mga kababayan, panoorin ho natin ito. So yan po, Panoorin ho natin ha. tungkol sa politika. Kanina, parang nagulat kami kasi wala namang issue sa mga reporter na pinadala natin dyan at nag-monitor niyan. Yung kanilang event sa Bulacan, right? Sa Yes, Bulacan sa Bulacan. yan, although nagpunta yung mga nasa southern, yung mga probinsya sa south, ay sa norte, which is pati Pampanga po nagpunta dyan. It's a teacher's event, alam ko. Yes. So nagpunta dyan si PBBM, tsaka nandun si GMA. So lumabas sa at least dalawang agencies na nakita natin na hindi daw nagpansinan. Oo. Pero sa stage yun. Sa stage. Lumalabas ito, meron palang kuhang RTVM na nung dumating si PBBM, nagkamayan na. Nagbatian na. Nagkamayan. Arrival yun eh. Oo. Tapos nagkamayan na sila. Nagkamayan na So before hindi naman pumanik. pala totoong nag-isnaban. Snapshot lang yun Yes. at that point in time. Yung kuha. Correct, yung kuha. Pero sabi ko nga, kung malisoso ko, isipin ko, bakit nandoon sa second tier si GMA. Sinabi ko rin sa inyo sa group chat. Parang inisip ko, bilang ex-president, parang usually, sa pinakamalapit na posisyon with the president. Kahanay halos. Pero parang feeling ko, nung tinitingnan ko yung video, wala namang kaayusan na kung sino yung dapat magkakatabi. Feeling ko, sabay-sabay silang pumanik sa stage at kung saan sila tumayo, yun na yun. Oo. So parang dapat wala rin mali siya. So yun. Aba malay nyo, kailangan din naman ng numbers ng supporters ni GMA. At ang kanyang mga machinations sa darating po na kampanya. So, Akala ko sa speakership. ay, basta alam ko, politics is addition. Sabi nga ni Tito Ronald. Ha, mga kapatid. So, yan po, ang mga ganap tungkol sa politika. Ayan ho mga kababayan merong ginanap na Teachers Day sa Bulacan. Siyempre, Norte yan. Sa North. Ay mga taga-South, nagpunta raw. Especially itong si dating President Gloria Macapagal Arroyo kahit sa Pampanga. Dumayo pa. Talagang nag-big effort, mga kababayan. At nagkamayan pa. Naipagkamay pa itong si Gloria Macapagal Arroyo. Ano kayang meron? Ano kayang laro meron na naman to si Gloria Macapagal Arroyo? Ano kaya? Imbis ho na istabi niya na si PBBM at suportahan niya si VP Inday Sara Duterte kasi tatakbo raw ho ng presidente sa 2028. Kasi siyempre pag nakita ho yan ng mga nasasakupan ni Gloria Macapagal Arroyo, mapanood dito sa mga taga Pampanga, makikita nila yung kanilang congresswoman sinusuportahan si PBBM, pwedeng sumuporta yung mga yan. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, mahila niya, At ito pa, mga kababayan, pakinggan niyo ho itong sinabi ni Gloria Macapagal Arroyo. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga naman, mga kababayan, talagang napakalayo. Napakalayo ho ng karakter, talino, pagbibigay ho ng opinyon, way ng pananalita, kilos, galaw, lahat. Ang layo ni Pangulong Bongbong Marcos versus dyan kay VP Inday Sara Duterte bilang Vice President.
Kasi nga itong si Vice President Inday Sara, nakikita ko, sabi ko, set aside ko yung pagka pro Marcos, anti Duterte. Kumbaga, gitna lang. Hindi pang presidente si VP Inday Sara Duterte. Marahil siguro, gusto lang nilang iboto dahil anak ni Digong. Anak lang siguro ni Digong. Pero yung talagang taalisin mo yung pagiging tatay niya si Digong, antay Marcos, tatanggalin mo yung pro Duterte. Yung talagang titignan mo lang na si VP Inday Sara Duterte. Titignan mo siya kung pwede talaga maging presidente. Karapat dapat. Hindi. Hindi ho. Hindi ho pang presidente ito. Hmm? Kita nyo nga nung nakaraan, nagisiksi lang ng press ko niya. Wala pang 10 minutes. Tagalog lang ang kanyang statement. Tagalog lang, binabasa pa. Paano yun? Ano yun? Tagalog na lang, may kodiko pa. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, walang kodiko. Pag nagsosona yan, dire-diretso lang. Oh. Ito naman, Tagalog lang. Dahan-dahan niya pa nga sinasabi, nagkakabulol-bulol pa nga. Meron pa nga isang moment doon na nagkabulol-bulol pa. Ano sabi ho ni Gloria? Pakinggan natin, mga kababayan. Ano sabi? May interview siya. Matagal nang paniniwala Ah. ko na magiging maganda ang dating ni Pangulong Marcos dito sa Davos. He is Western educated at intelligente siya, at articulate siya. To put it in English, he speaks their language. Alam ng Pangulo na sa pag-uunlad ng ating bansa, napaka-importante ang pagsasama ng gobyerno at ng pribadong sektor. At ikalawa naman, malakas at patatag ang paniniwala ng private sector sa ating Pangulo. In one sentence, the Philippines is an excellent investment destination. We will welcome you. We will welcome you at tayo mga kapwa Pilipino, ipagmalaki natin ang ginagawa ng ating Pangulo para sa ganon dumami ang trabaho sa ating bansa. Narinig niyo? May napanood na ba kayo na kahit may iksing video clip, kahit 1 seconds lang, na nagbigay ho ng ganito kaganda, kabulaklak na speech si Gloria Macapagal Arroyo, favor to this woman na VP Inday Sara Duterte. Nagkaroon na kahit isang segundo, dalawa. Sige, gawin na nating mga 5 seconds. Meron ba ang ginawa si ganitong pahayag si VP Inday Sara Duterte, si Gloria Macapagal Arroyo, pabor dito kay VP Inday Sara Duterte? Wala. Na si VP Inday Sara Duterte ang may karapat dapat maging presidente sa Pilipinas, nasa kanya ang pag-asa, ganito, ganyan. Wala. Tinuri pa nga ni Gloria Macapagal Arroyo yung pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos kasi napaka-importante ho, mga kababayan. Hindi po pwedeng hindi po sa presidente hindi po pwedeng mabait, kailangan maging presidente ka na. Matulungin maging presidente ka na, hindi pwedeng ganoon. Yung kapitbahay ko mabait, matulungin patakbuhin natin. Presidente? Hindi ho ganoon, mga kababayan. Kasi pag naging presidente ka ho ng Pilipinas, lumalabas parang ahente. Parang isang agent or sabihin nating ahente ka or representative ng Pilipinas na kung saan ay pag nagpupunta ka sa iba't ibang bansa ay inaalok mo ang mga iba't ibang gobyerno na mag-invest kayo rito sa amin, ganito, ganyan. Paano mo i-explain yun? At kinakailangan yung pakikiharap mo sa kanila. Way kung paano ka magsalita. Talagang kailangan yung way ng pananalita mo talagang pampresidente. Ito hindi ho, mga kababayan. Sabi ko nga talaga, kaya lang mayroong nagkakagusto rito kay VP Inday Sara Duterte, anak kasi ni Digong. Pero alisin mo yung anak ni Digong. Pagmasdan mo si Sara, kung pwede pang presidente. Negative 100. Negative 1. Wala ho Kita nyo naman. Kahit nakikita natin na si Gloria Macapagal Arroyo may concern dito kay VP Inday Sara Duterte, pinagtatanggol niya doon sa Quadcom.
Pero siguro harapan, talagang puso't isipan, hindi niya maitago na si Pangulong Bongbong Marcos talagang magaling. Hindi niya siguro kayang lunukin na sasabihin niya hindi magaling ito, hindi matalino, hindi siguro kaya ng konsensya niya kasi gano'n talaga nakikita niya, eh. Kumbaga, sine-set aside niya na yung pagiging BP, sine-set aside niya na 'yon. Ibig sabihin tinatanong siya nung moment na 'yon, bilang isang tao, Gloria Macapagal Arroyo, at the same time abogado, yung talagang sagot na totoo, ay sinasabi niya. Hindi naman katulad kasi ng iba yan na kahit alam niyong magaling, matalino si Pangulong Bongbong Marcos, magaling dumiskarte, patakbo ng bansa, nagbubulag-bulagan kayo. Kumbaga niloloko niyo yung sarili niyo. Tapos si VP Inday Sara Duterte naman, kahit alam niyong hindi pampresidente, sinisikin niyo sa utak niyo na pampresidente kahit hindi naman. Ang nangyayari ngayon, lokohan na. Lokohan na sa mga sarili. Ha? Kailangan pa ba tayo magpakita ng mga video na kung saan si VP Inday Sara Duterte, pampresidente ba o hindi? Nagkalat niya sa Facebook. Parang tanga sumagot. Ha? Nagahang, lutang, no? Hindi malaman kung ano isasagot sa reporter, magi-English, balubaloktot pa. So, kaya siguro ganito niya pinuri si Pangulong Bongbong Marcos. At siguro kung wala na tayong napapanood na video na kung saan ito si Gloria Macapagal Arroyo ay pinupuri ng ganon si VP Inday Sara Duterte, siguro naniniwala siya na si VP Inday Sara Duterte, kahit sinusuportahan niya, kahit sabihin nating mahal niya, tapatan, hindi pa presidente yan si VP. Diba? Siguro sa isip niya, mahal kita, VP Sara, pero hindi ka pang presidente. May nautak mo, bobo ka. Pero mahal kita, kaya gandun lang yun. Pero kung tatanungin mo ako, kung pang-presidente ka, aba hindi. Iba naman, si Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi nila sinusuportahan, hindi nila gusto, hindi nila mahal, pero kung tapatan, tatanungin, ano tingin mo kay Pangulong Bongbong Marcos pang-presidente? Talagang magaling. Talino. Although di ko siya gusto, pero tapatan, talagang magaling, matalino eh. Wala tayong magagawa ron. Di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.